Matapos naming himayin na ang umano'y wish list ng mga senador sa tinaguriang DPWH leaks, project requests naman ng mga kongresista ang nakalkal ng aming team. Sino-sino ang nangunguna sa listahan? Alamin sa ikalawang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban. Muling nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilan pang bahagi ng tinaguriang DPWH leaks. Ang mga dokumentong nagdedetalye sa mga umano'y proponents ng mga ilang proyekto noong binubuo ang DPWH budget proposal para sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa bahaging ito ng aming ulat, ilalabas namin ang ilan sa top proponents mula sa hanay ng mga kongresista. Nangunguna sa listahan si Bohol 3rd District Representative Christine Alexi Tutor na umano'y may 2.7 billion pesos worth of sponsored projects. Ikalawa si dating Batangas 6th District Representative at ngayon Executive Secretary Ralph Recto na may 2.4 billion pesos. Top 3 naman si ang Probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos na may 2.1 billion pesos worth of sponsored projects. Sunod sa listahan si Negros Oriental 2nd District Representative Manuel Sagarbaria na may 2 billion pesos worth of sponsored projects. 1.6 billion pesos naman ang nakalista sa ilalim ng pangalan ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. 1.6 billion pesos din kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. 1.5 billion pesos naman kay Noy Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel. 1.2 billion pesos worth of projects para kay Rizal 1st District Representative Michael Duavit. 1.1 billion pesos naman kay Nooy House Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Zaldico. May 5 pang kongresista na may mahigit 1 billion pesos na umano'y sponsored projects. Kabilang dito, sina Laguna 3rd District Representative Amben Amante, Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, former Batangas 1st District Representative Eric Buhain, Biliran Representative Jerry Boy Espina Jr. at Nueva Ecija 4th District Representative Emeng Pascual. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Sa sworn affidavit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, idinetali niya ang proseso ng pagbuo ng DPWH budget proposal at kung ano mga umano'y inappropriate intervention na natatanggap ng ahensya mula sa ilang mga personalidad tulad ng mga politiko. Ayon kay Bernardo, nagsisimula ito sa consultation stage ng Regional Development Council sa DPWH, local government units at iba pang stakeholders ng nasabing lugar. Dito raw kasi nagsisimulang gamitin ng ilang mga taong may posisyon tulad ng mga senador, mga kongresista, executive department officials at local executives ang kanilang kapangyarihan para i-require mga district engineer na isumite ang listahan ng mga proyekto na maaaring sponsoran habang isinasagawa ang budget legislation process. Sunod na hakbang ay ang preparation ng budget proposals na dapat ay DPWH officials lamang ang involved. Dito na raw pumapasok ang operasyon ni former USEC Catalina Cabral, kung saan kinakausap daw nitong personal ang ilang mga opisyal ng pamahalaan kung mayroon silang wish list o ang mga proyektong nais nilang isama sa budget proposal ng DPWH. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Pagdating ng budget proposal sa Kamara at Senado, ang mga opisyal na may naisamang sponsored projects ang nagtatanggol umano ng line items na ito para masiguradong maisama sa pinal na budget ng DPWH hanggang sa BICAM. Dito na raw pumapasok ang umano'y kickback schemes. Porsye-porsyento umano ang ilang opisyales ng DPWH, mga kontraktor at mga umano'y sponsors ng budget na ito. Sinisika pa rin ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na former at incumbent officials. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.